Sa isang tahimik na araw, natanggap ni Ginko ang isang liham mula sa isang batang lalaki na nagngangalang Nagi. Sa kanyang sulat, humihingi ito ng tulong tungkol sa isang buhay na diyosa, isang batang babaeng itinuturing na banal sa kanilang isla. Walang pag-aalinlangan, sumama si Ginko kay Nagi sa kanilang paglalakbay patungo sa isang malayong isla, isang lugar na maaari lamang marating minsan sa isang buwan dahil sa pabago-bagong alon-alon at matatarik na bato sa paligid. Sa kanilang pagdating, agad silang nagkubli upang hindi makita ng mga taga-isla. Ipinaliwanag ni Nagi na noon, si Akoya ay isang normal na batang babae lamang, ngunit bigla siyang naging isang buhay na diyosa. Ngayon, hindi na siya makapagsalita at parang wala ng sariling isip. Ipinakita ni Nagi kay Ginko ang mga nakatagong kasaysayan ng isla. Ayon sa kanya, ang ama ni Akoya, ang pinuno ng kanilang nayon, ang nagtaguyod ng paniniwalang ito. Sinabi niya sa mga tao na may kakayahang magpagaling si Akoya kaya't maraming gustong pumunta sa isla upang humingi ng lunas. Ngunit isang araw, lihim na narinig ni Nagi ang ama ni Akoya na ang lahat ng ito ay isang panlilinlang lamang. Dahil dito, nagdesisyon siyang humingi ng tulong mula sa labas na siyang dahilan kung bakit niya tinawag si Ginko. Sa sumunod na gabi, lumapit sina Ginko at Nagi kay Akoya. Sa kanyang pagsusuri, nakita ni Ginko na habang tumatanda si Akoya, may mga mushi na lumalabas mula sa kanyang katawan, mabilis na namamatay, at kaagad na napapalitan ng bagong mushi sa parehong lugar. Upang mas mapalalim ang kanilang pagsasaliksik, dinala ni Nagi si Ginko sa isang nakatagong bahagi ng isla. Dito, nakita nilang may iba pang tao na kagaya ni Akoya, mga dating buhay na diyosa, ngunit walang sino mang may bagong impormasyon tungkol sa kanilang kalagayan. Nabanggit ni Nagi na nagsimula ang pagbabago kay Akoya noong isang spring tide, isang panahon kung kailan lumilitaw ang isang kuweba na matagal nang nakatago sa ilalim ng dagat. Sa kanyang paggalugad, natuklasan ni Ginko ang ilang daga na naapektuhan din ng parehong mushi. Ginamit niya ito para mahanap ang lunas, at nang makuha niya ang tamang paraan, ginamit niya ang kanyang mushi needle upang alisin ang mushi mula kay Akoya. Habang isinasagawa ang lunas, lumabas mula sa katawan ni Akoya ang isang kakaibang spiral worm, at sa sandaling iyon, nabalik ang kanyang malay. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nakapagsalita na muli si Akoya. Ang huli niyang natatandaan bago maging buhay na diyosa, ay kung paano ibinigay sa kanya ng kanyang ama ang isang bulaklak upang amuyin. Simula noon, ang bawat araw ay tila isang bangungot na paulit-ulit niyang nararanasan, ang pagtanda, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Dahil may 3 araw pa bago ang spring tide, pinayuhan siya ni Ginko at Nagi na magpanggap pa rin bilang buhay na diyosa upang hindi malaman ng kanyang ama ang kanilang ginawa. Sa paglipas ng mga araw, ibinahagi ni Akoya na bahagyang nasisiyahan siya sa pagiging isang diyosa, ngunit ngayon, may hindi maipaliwanag na pagkabalisa sa kanyang dibdib. Ipinaliwanag ni Ginko na ang mushi ay may mixing buhay, at isinasaayos nito ang biological clock ng host sa sarili nitong ikot ng buhay. Kaya tuwing ito ay namamatay, isang bagong mushi ang ipinapanganak, dahilan kung bakit nararanasan ni Akoya ang paulit-ulit na pagtanda at muling pagbuhay. Dumating ang araw ng spring tide, kaya't pumasok sina Ginko at Nagi sa kuweba upang tuklasin ang pinagmulan ng mushi. Ngunit hindi nila alam, nalaman ng ama ni Akoya ang lahat. Nang makaharap siya ng kanyang ama, hindi niya napigilan ang sarili at isinumbong niya kung nasaan si Nagi. Agad na pumunta ang kanyang ama sa kuweba, iniutos sa kanyang mga tauhan na patayin sina Nagi at Ginko. Habang tumatakas ang dalawa, si Akoya naman ay naghanap ng tulong sa mga taga-nayon. Sa kanyang paglalahad ng katotohanan, nagalit ang mga tao, nalaman nilang niloko lamang sila ng kanilang pinuno sa mahabang panahon. Hinabol nila ito at tuluyang pinatay. Habang lumuluha si Akoya sa tabi ng bangkay ng kanyang ama, hindi niya mapigil ang sisihin ang kanyang sarili. Sa labis na kalungkutan, muli niyang inamoy ang mahiwagang bulaklak, at sa isang iglap, ang mushi ay muling pumasok sa kanyang katawan, ngunit sa pagkakataong ito, mas malalim na ang kapit nito. Nakita ni Ginko ang nangyari, ngunit bago siya makagawa ng anuman, tuluyan nang nawalan ng malay si Akoya. Sa kanyang huling sandali ng katinoan, nagpaalam siya kay Nagi, sinabing handa na siyang mabuhay sa ganitong paraan magpakailanman. Dahil hindi nakalabas ng isla bago ang high tide, kinailangang manatili ni Ginko ng 1 pang buwan upang gamutin ang iba pang dating buhay na diyosa. Sinabi niya kay Nagi na hindi lahat ay matatanggap ang bagong buhay nila, tulad ni Akoya.
Sa paglipas ng panahon, isa-isa, may mga bumabalik sa kuweba sa tuwing spring tide, hinahanap muli ang Mushi at nagnanais muling maging isang buhay na diyosa. Ang isla ay nanatiling misteryoso, at ang sumpa ng Mushi ay patuloy na umiikot, paulit-ulit na sinasakop ang puso ng mga taong hindi kayang mabuhay nang wala ito. Habang naglalakbay si Ginko sa kabundukan upang bisitahin ang kanyang kaibigan na si Adashino, nadaanan niya ang isang kakaibang swamp, tila buhay ito at gumagalaw. Doon niya nakilala si Ayu, isang mahiwagang dalaga na tila nakatira sa loob ng gumagalaw na swamp. Naisip niyang ito ay hindi pangkaraniwan, kaya't itinuloy niya ang kanyang paglalakbay patungong bayan ni Adashino, isang kolektor ng mahiwagang bagay na may kaugnayan sa Mushi. Dala ang hinala na may Mushi sa likod ng kababalaghang ito. Ipinakita ni Ginko sa kanya ang mga kakatuwang bagay tulad ng sungay ng Onmushi at isang berdeng tasa na iginuhit ni Shinra, karakter sa episode 1. Labis na interesado si Adashino, ngunit sinabi ni Ginko na handa lang siyang ipagbili ang mga ito kung tutulungan siya ni Adashino sa isang misteryo. Sinimulan ni Ginko ang kanyang kwento tungkol sa swamp na gumagalaw at ang dalagang si Ayu. Naging palaisipan kay Ginko kung paano lumilitaw ang swamp sa iba't ibang lugar, at sa kanyang obserbasyon, mukhang patungo ito sa dagat. Sa pag-uusap nila ni Ayu, sinabi nitong ang swamp ay isang living swamp, isang anyo ng buhay na hindi nakatali sa isang lugar lamang. Nabanggit ni Ginko ang alamat ng Suica, isang colorless liquid Mushi na nananatili sa mga stagnant waters. Sino mang makainom nito nang hindi sinasadya ay hindi na makakahinga maliban kung palaging nakasayad sa tubig. Sa paglipas ng panahon, unti-unti siyang nagiging transparent at tuluyang natutunaw, nagiging isa sa tubig. Nang tanungin ni Ginko kung paano napunta si Io sa swamp, ikinuwento niya ang isang malagim na nakaraan. Matagal na ang nakalipas, nang bumaha sa kanilang bayan, isinakripisyo siya bilang asawa ng Diyos ng tubig upang mapayapa ang galit ng kalikasan. Hinayaan siyang malunod sa tubig, ngunit sa halip na mamatay, isang berdeng tubig ang lumapit sa kanya at bumalot sa kanyang katawan. Sa kanyang paggising, natagpuan niya ang sarili sa gitna ng swamp, buhay at walang kaalam-alam kung paano siya nakaligtas. Dahil dito, naniwala si Ayu na ang swamp ang nagligtas sa kanya at nagbigay ng pangalawang buhay. Simula noon, hindi na niya iniwan ito. Nagsuot si Ayu ng kanyang lumang kimono. Habang gumagalaw ang swamp, tumayo siya sa gilid nito at tumalan sa tubig, animoy isang pagsasanib sa swamp mismo. Dito napagtanto ni Ginko ang tunay na likas na anyo ng swamp, ito ay isang Suica mismo. Hindi lang basta isang mahiwagang tubig, ito ay isang Mushi na bumubuhay at bumabalot sa sinumang mahuli sa kanyang alon. Samantala, ikinuwento ni Adashino ang isang alamat na narinig niya mula sa mga mangingisda. Tuwing may malaking bagyo, may isang berdeng nilalang na animoy balyina na lumilitaw mula sa ilog at dumadaloy patungo sa dagat. Pagdating nito sa karagatan, ito ay biglang nawawala, nagkakalat ng berdeng likido sa tubig. Napagtanto nilang si Suica ay may isang huling destinasyon, ang dagat, kung saan ito mamamatay. Agad nilang pinag-aralan ang mga lumang mapa ng ilog at napagtanto na ang swamp ay sinusundan ng isang lumang landas ng tubig. Alam nila kung saan ito pupunta, at kung saan ito tutuno sa dagat. Nang sumapit ang gabi, nakipagtulungan si Ginko at Adashino sa mga mangingisda upang mahuli si Io bago siya tuluyang mawala kasama ng Suica. Nagsagawa sila ng isang malaking lambat sa huling bahagi ng ilog, umaasang mahuhuli nila si Io bago ito makawala. Ngunit nang dumaan ang Suica, hindi nila ito napigilan. Mabilis itong lumusot, iniwan lamang ang lumang kimono ni Io sa kanilang lambat. Kinabukasan, bumalik ang mga isda sa dagat, na animoy nabuhay muli ang ecosystem matapos ang pagkawala ng Suica. Ang mga mangingisda ay nakakahuli na ng maraming isda, tila isang biyaya mula sa Mushi na minsang namahay sa tubig. Sa gitna ng kanilang panghuhuli, isang kakaibang bagay ang nahuli sa lambat, isang transparent na babae, si Ayu. Agad siyang dinala ni Ginko at Adashino, at sa tulong ng mga halamang gamot at ritual, napanumbalik nila ang kanyang tunay na anyo. Sa halip na bumalik sa kabundukan, pumili si Ayu na manatili sa bayan ng mga mangingisda, mas malapit sa huling tahanan ng Suica. Habang bumalik si Ginko sa kabundukan, napansin niya ang mga bagong swamp na lumilitaw sa iba't ibang lugar. Napagtanto niya na bago pa man tuluyang mawala si Suica sa dagat, iniwan nito ang kanyang mga supling sa daan, mga bagong swamps na susunod sa yapak ng kanilang magulang,
naghihintay ng bagong kwento sa kanilang sariling paglalakbay. Sa kanyang paghahanap ng masisilungan, nakilala ni Ginko si Koro, isang lalaking may kakaibang hilig sa paghahanap ng bahaghari. Ikinwento ni Koro ang tungkol sa kanyang ama, na palaging nawawala matapos makita ang isang misteryosong bahaghari mula sa lupa. Simula noon, hinanap ito ng kanyang ama, hanggang sa tuluyang nagkasakit at hindi na nakalabas ng bahay. Ipinaliwanag ni Ginko na ang bahaghari na hinahanap ni Koro ay hindi pangkaraniwan, tinatawag itong Kudamushi. Hindi tulad ng normal na bahaghari, may baliktad itong kulay at maaaring lumitaw kahit saan. Habang patuloy ang paghahanap, natuto si Koro kung paano basahin ang panahon upang maiwasan ang mga pekeng bahaghari. Nalaman ni Ginko na matagal nang hinahanap ni Koro ang kuda, 5 taon na siyang naglalakbay. Sa kanilang pahinga, ikinwento ni Koro ang dahilan ng kanyang paghahanap. Hindi lang ito para sa kanyang ama, kundi para sa sarili rin niya. Lumaki siyang tinutokso dahil sa kanyang pangalan, Koro, o taong bahaghari. Galing siya sa pamilya ng mga karpentero na gumagawa ng tulay, ngunit hindi niya matapatan ang husay ng kanyang kapatid. Nang siya'y masugatan at hindi na makapagtrabaho, nagpasya siyang tumakas at hanapin ang bahaghari. Isang araw, nakarinig si Koro ng bulong, uulan. At sa harap niya, unti-unting lumitaw ang isang bahaghari. Alam niyang ito na ang hinahanap niya. Ngunit sa kanilang paglapit, bigla itong nawala. Napagpasyahan nilang magkampo sa lugar na iyon upang hintayin ang muling paglitaw nito. Sa pagmulat ng kanyang mata, nakita ni Koro ang kuda sa likod ni Ginko. Agad silang tumakbo papunta rito. Sa wakas, nakita niya ang pinakamagandang bahaghari sa buong buhay niya. Sinubukan niya itong hawakan, ngunit agad siyang hinayla ni Ginko. Ipinaliwanag ni Ginko na ito ay isang Nagaramono, isang uri ng mushi na walang tiyak na patutunguhan. Hindi ito isang bagay na maaaring hawakan o ariin. Ang sinumang sumusubok lumapit ay maaaring mawala sa sarili tulad ng nangyari sa ama ni Koro. Doon naintindihan ni Koro, ang kanyang ama ay posibleng naging biktima ng kuda, at ang matinding paghahangad nitong makita ito ay hindi na normal. Ngunit sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay parang nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Sa wakas, natanggap niya na ang nakaraan at nakahanap ng kapanatagan. Lumipas ang panahon, hindi na muling nakita ni Ginko si Koro. Ngunit may narinig siyang balita, may isang karpentero na nagtayo ng isang hindi matinag na tulay sa isang mabagsik na ilog. Ang estrukturang ito ay pinaniniwala ang imposible, ngunit ito'y nanatiling matibay sa kabila ng malalakas na alon. Marahil, sa halip na habulin ang mga bahaghari, natagpuan na ni Koro ang kanyang tunay na tungkulin sa buhay, hindi bilang isang tagapaghanap ng bahaghari, kundi bilang isang tagapagtayo ng tulay para sa iba.